Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Yun ang nandito sa gilid, magandang umaga. Sa mga nasa upper box, good morning din po sa inyo. Talagang kumpleto tayo ngayong umaga. Una po, siyempre narinig niyo na rin ang mga mensahe nila, ang ating congressman, kahit medyo may karamdaman, ayaw magpaawat sa kanyang sipag, Congressman Roman Romulo, ang ating Vice Mayor, kasamang City Council po natin, Vice Mayor Dodot, maraming salamat sa mga paalala. Si Councilor Simon, Councilor Coach Paul, Councilor Volta, ay nandirito. May ibang konsel, nagpaalam, nag-text kanina, nagpaalam, may mga emergency yata, alam mo si Councilor Rico, pero pinaparating po nila ang kanilang pagbati sa inyo. At ito naman po ay isang team effort at kaya babanggitin ko lang po din ng ating mga, una po ang ating mga barangay, Kap Bobot, sa inyong mga barangay council at sa mga staff, salamat sa suporta sa mga programa, sa mga proyekto natin sa ating LGU. Pero ganun din po sa aking mga kasamahan sa lokal na pamahalaan. Kadalasan pag may mga inauguration na ganito, nagtatago sila sa likod-likod, pero nakikita ko si Dr. Panaligan, nandun, nagtatago. City Health Department natin, siyempre sa ating Engineering Department, sa pangunan ni Engineer Arta, at sa lahat ng iba pang mga kasama para maging posible ang hindi lang isa, kundi 2 proyekto na ma-inaugurate natin ngayong umaga. Yung una po nating project ay wala na pong iba, kundi ang ating sidewalk and drainage. Ito pong sidewalk and drainage natin, nasa halos 200 linear meters po ang haba. Both sides po ang pinagawa natin. At nasa presyong 6 million, humigit kumulang 6 million pesos lamang po. Pero siguro makikita nyo naman po, may bollards pa, maayos ang pagkakagawa. Alam ko minsan, pag naglalagay kami ng bollards, may mga nagreklamo. Pero okay lang po sa akin, may magreklamo ng konti dahil alam ko po na sa pangkabuuan, ito po ay nakakatulong sa ating mga mamamayan para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan at nakakatulong rin para sa pagpapanatili ng kaayusan. Kaya ang pakiusap ko lang po sa ating mga sidewalk at drainage, pero sa sidewalk, sana ay magtulungan tayo para ma-maintain po siya. Sa dulo, gaya nga po nang nabanggit kanina, hindi lang po gobyerno, kundi ang mamamayan din po ang may responsibilidad. Kailangan magtulungan tayo. Pag pareho po tayo, ay mas maganda ang kalalabasan. Kaya pwede ba akong humingi ng tulong sa inyo, ma-maintain natin itong mga bangketa natin, yung mga sidewalk natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At siguro, ang highlight po natin sa araw na ito ay yung pangalawang inauguration natin. Wala na pong iba kundi ang ating bagong health center, ang ating E. Santos Health Center. Ayan, ito po yung E. Santos Health Center natin. Ang pagkakaiba po sa mga proyekto ngayon kumpara sa mga proyekto nung araw, sinisiguro talaga natin na maayos yung pagpaplano natin. Hindi lang tayo nagpapatayo. Alam niyo, may mga naabutan po ako noon, pinatayo yung health center, sa labas mukhang maayos naman, pero may mga detalye sa loob na hindi napagtuunan ng pansin. Unang-una, ngayon na lang tayo talaga kumukuha ng mga permit to construct mula sa Department of Health. Siyempre, ang DOH, sila po yung national agency na siwa sa pangkalusugan, meron silang mga tinatawag na standards. Ibig sabihin, para sa TV dots, dapat ganito yung itsura ng kwarto, dapat ganito yung butas sa may mga ganun po yan. Kung saan ipepwesto yung pintuan, na pag hindi natin sinundan, maaaring sayang yung proyekto natin, hindi natin na ma-maximize. Kaya ngayon po, kasama ng City Health, ng Engineering at iba pang mga opisina ng ating LGU, talagang mahigpit tayo dito. Hindi tayo magpapatayo ng building kung hindi maayos yung ipapatayo po natin. Kaya pag nakita niyo po ang plano, hindi ko man papakita lahat. Ito po yung halimbawa po niyan. Makikita niyo po yung detalye niya, talagang swak na swak dun sa tinatawag nating DOH standards, yung sukat ng bawat kwarto,
yung pwesto ng mga gamit, pati yung layout ng ating, yung floor plan natin, talagang mahigpit nating sinusundan ang DOH standards. Kaya ang resulta, mas maayos na serbisyo. Ang resulta, mas maganda at mas dekalidad ang mga serbisyong nabibigay natin. Siguro marami naman po sa atin dito ay naging pasyente ng lumang health center. Sino po dito mga pasyente ng lumang health? Siguro halos lahat naman po sa atin dito. At medyo masikip po, di ba? Yun po yung isa. Pero bukod sa masikip, hindi po talaga siya sakto dun sa DOH standard. Kaya ako po ay confident na humaharap sa inyo dito na alam ko na dahil sa bagong health center natin na pasok sa DOH standard, mas magiging maganda pa ang serbisyo ng ating City Health Department, ng ating Barangay Health Center. Para sa inyo po ito, para sa inyo. Hindi lang para sa may mga senior citizen po ba dito? Puro senior po pala ha. Kaka 60 years old nyo lang po ngayong araw mismo. Happy birthday sa dalawang may birthday. Nasa front row pa ang dalawang may birthday natin. At si nanay, saktong-sakto, 60 years old po sa araw na ito. Congratulations! Kayo po ay isa ng dual citizen. Congratulations, Nay. Kaya, ayun po, hindi ko masyadong baba. Ang project cost po nito, lagi ko naman pong binabanggit, nasa umigit kumulang 13.5 million at ito po ay isa lang sa maraming proyekto natin sa serbisyong pangkalusugan, specifically mga health center natin. Yung sa Sumilang, pinapagawa na po, mas yun na rin, DOH standard, di na sila magsisiksikan. Yung saan ba mga susunod natin? Yung sa San Jose, sayang, gusto ko sana yun yung unang ma-inaugurate para sakto sana sa birthday ni Kong Roman kasi siya yung nagano ng struktura tapos inayos na natin para sumakto sa health center pero hindi yung maabot Kong, pasensya na. Pero ito pong yung Santos Health Center inuna na natin, pero yung sa San Jose patapos na rin, finishing na lang po, nagpa-punch list na lang yata o tapos na rin siguro by next week. So, sa susunod na linggo o after 2 weeks, may inauguration tayo ng isa pang health center na naman. Tapos, ano pa ba yung mga next natin? Medyo marami yung nasa listahan natin bukod sa mga various improvement dun sa may mga lumang struktura na kailangan ipagawa, ongoing yan, more or less mga 20 health centers po yung pinapagawa po natin sa ngayon, mga renovations. May mga bago rin po tayo. Ang isa rin po sa bago natin, yung Community Health Center. Pag natapos yung Sumilang Health Center, yung Barangay Health Center, ang next naman natin ay yung Community ER ng project ng City Health Department. Ang purpose po nito ay para madiklag ang mga emergency room sa ospital na alam naman po natin kahit saan sa buong Metro Manila punong-puno ang emergency room. Kahit triplehin natin ang laki ng emergency room sa ospital, mapupuno pa rin kasi mangyayari lang yung puno sa ibang lungsod pupunta lang din po dito. Yan naman po ang totoo, yan ang isang problema ng healthcare system natin. Kaya, bagamat may expansion din tayo ng PCGH ngayong taon ng emergency room, importante yung mga minor, konting nagalusan lang, o medyo natapilok lang, o may konting karamdaman na hindi naman dapat dalhin na sa ospital, sa community ER na po yan. Yung una sa Sumilang, pero sa District 2, pag nakita natin na success yung District 1, gagawa din po tayo ng isa sa District 2. So nakaplano, nakabudget na rin po yan. May approval na rin po ng kung sino man dapat mag-approve, DOH, at ito po yung mga next. Kaya may kita po natin talagang hindi lang tuloy-tuloy, kundi marami tayo mga proyekto ngayong taon para sa serbisyong kalusugan ng ating lungsod. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Yung sa boundary dispute, wala muna akong sasabihin dahil ongoing yung cadastral mapping o cadastral survey ng LGU ngayon para hopefully sa taong 2026, pinaka-late na yung maagang 2027 ay mabigyan linaw na po yung mga boundary dispute natin. Doon lang naman tayo kung ano yung
historical, kung ano yung sabi ng ebidensya. So ongoing po yan, buong Pasig po yan, kasama yung mga ibang boundary dispute natin sa ibang LGU para talagang malinawan na tayo kung ano ba yung hanggang saan ba ang Palatiw, hanggang saan ba ang Pinagbuhatan, ganun din. Ano yung San Jose, Kapasigan, diba lahat ng may boundary dispute, ang target natin by siguro late this year, matatapos na po yan at mabibigyan linaw na po. Kaya hindi na muna ako magsasalita tungkol sa boundary dispute natin. Muli po, maraming salamat. Congratulations sa ating lahat.